Hello po mga kababayan. Welcome back po sa ating channel, Pinay in Michigan. Good morning, good afternoon, good evening, saan po man kayong sulok ng mundo. Thank you po for being here. And today's story time po tayo. Share ko po sa inyo kung paano ho namin na-achieve na kami hong mag-asawa ay naging debt-free. As in, 100% debt-free po kaming mag-asawa. Wala po kaming utang, credit card, student loan, car loan, wala po. And even our home mortgage, bayad na ho namin yan from like 6 years ago. And is it possible? Yes, anything is possible. And before I start my story, gusto ko lang pong first ibigay lahat ng credit kay Lord. Siyempre, all credit must be given to God. Kasi bakit ko ho nasabi yan? Hindi lang po ako nagpapakatry magpaka-sound religious. Kasi po, sa edad na meron po ako ngayon at 42, pag in-observe ko po yung buhay ko, nakikita ko na si God po talaga nag-orchestrate lahat. I can never take credit because pati yung pagpunta ko dito sa America, lahat in-orchestrate niya. You know, He gave me and presented to me um, the opportunities. Kinonect niya ako, yung tinatawag na divine connection sa mga tao na makakatulong sa akin, makakapag-guide sa akin ng next step. Yung mga opportunities na binigay niya sa akin. Lahat-lahat, knowledge, idea, creativity, lahat po yan galing kay God. Wala po akong ginawa. Parang ginaid lang po ako ni God and here I am. So, first credit goes to God. Dahil siya lang po ang nagplano, nag-orchestrate, nagbigay sa akin ng grace, lahat po ng oportunidad. Yung next po na gusto kong bigyan ng credit ay ang aking pong mama. So, ang mama ko po, ang talagang since day one, pagkabata pa lang po namin, gawa ng ang mama ko po ay naging single mom nung namatay po ang papa ko when I was only 4 years old. Bali, siya na ho ang naging single mom sa aming tatlo magkakapatid. I was only 4 years old, yung middle child is 6, and then yung oldest was 11. So, talagang super mom po ang mami ko kasi tinaguyod niya po kami all by herself. Pinag-aral niya kami from prep, kindergarten, elementary, hanggang college. We started out na wala ho talaga, na mahirap po ang buhay, pero dahil super mom po ang mami ko, nakadiskarte siya, nakapagsimula siya ng negosyo, at napag-aral niya kaming lahat, napagtapos niya kaming lahat, and just to mention lang ho napag-aral pa ho ako ng mama ko sa De La Salle University College of St. Benilde na TRISEM po, Hotel and Restaurant Management ang aking course, at very proud ko pong masasabi na ang nanay ko po nabayaran ng tuition fee ko cash every semester. So she she really is to now a superwoman. So going back po, binibigay ko ang credit ko sa mama ko kasi po bata pa lang ho kami, talagang tinuro na ho ng mama ko ang value ng pera. One thing na lagi pong naririnig ko sa mama ko is, huwag kayong maporma. Huwag niyong unahin ang forma. Wala kayong mapapala dyan. Magpakatotoo kayo. Kung walang pera, walang pera. Huwag niyong bibilin kung wala talaga kayong pera. Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. According to my mom, madali nang bumili pag may ipon na kayo. Yung mga material na bagay na yan, magagandang TV, magagandang sapatos, magagandang bag, walang ano yan, walang return of investment yan, hindi kayo matutulungan yan. Kailangan nyo mag-ipon at talagang at such a young age, isasama ko na yung uncles ko, mga uncle ko po, lalo yung Uncle Ernie ko, shout out, yan po ang bunsong kapatid ng mama ko, talagang tinanim niya po sa utak ko, naalala ko bata pa lang, lagi pong ina-advise ng mami ko at ng Uncle Ernie ko na kung makakayanan nyo, talagang maging negosyante kayo. Kung gusto nyong yumaman, maging negosyante kayo. Talagang yan po ang tinanim sa utak ko ng mami ko, mag-ipon, maging matipid, maging simpleng tao, wag maporma, at maging negosyante kung pwede talaga na makagraduate sa pagiging empleyado. Wala naman ng masama sa pagiging empleyado. Gusto ko lang pong i-share na yun po yung advice sa akin. And perhaps I need to mention na ang lolo ko po kasi from maternal side, bali yung tatay ng nanay ko is or was from mainland China na nag-migrate po sa Pilipinas, na pangasawa po yung lola ko na part Spanish, part Chinese.
Kaya po yung mommy ko tsaka yung mga magkakapatid po na yan, ang features po nila very Chinese po talaga. Tapos yung mommy ko po, of course, ang tatay ko talagang more on Pinoy po talaga yung itsura. Kaya mix na po ako. But I do have some Chinese blood. And yung mga Chinese po talaga kasi kahit sa Pilipinas, kung familiar po kayo, di ba talagang sila po talaga yung very business-minded. So I think pagdating siguro sa namana sa mga ninuno, medyo namana ko po yung pagiging entrepreneur mindset din po siguro sa konting Chinese side. And syempre, both Chinese side and Filipino side po ay talagang hardworking po. So, that's my intro. Gusto ko lang po talagang ibigay yung credit kay God kasi talagang hindi ko po makakayanan lahat. Lahat po ng meron ako galing sa Diyos and lahat po ng skills na meron din ako, practical skills na meron din po ako, ibinibigay ko po yung credit ko sa nanay ko at sa mga kapatid po ng nanay ko. So, okay. Nung nakarating na po ako dito sa Amerika, dala ko po itong mga wisdom na itinuro sa akin ng mama ko. So, pagdating ko po dito sa Amerika, bali, I came here with 3 friends. Nakuha po namin yung trabaho. And so, pagdating po namin dito, nag-share po muna kami ng apartment. So, yan po yung isang key thing na meron ho kayong kahati sa lahat ng bills. Ang laking tulong po nun. So, 4 po kami sa 2-bedroom, 2-bath apartment. And ang laking bagay na 4 kami nag-divide sa lahat ng mga utilities. Okay? But then when it was about time to buy a car, yan po talaga sa panturo ng mami ko talaga. Kasi ang kotse, nagde-depreciate yan. Pag binili mo yan, depreciated na agad yan. That's the worst investment. According to my mom po, wala po akong pinarinigan. Sinasabi ko lang po. According to my mom, kaya wag talaga mag-invest sa kotse. So, nung nakarating na po ako dito, and dito po kasi sa Michigan, wala akong public transportation dito. Hindi po to katulad ng mga bigger cities na kahit saan may bus, madaling bawa New York, di ba, talagang commute. Dito po, kailangan nyo ho talaga ng sasakyan. So, ang ginawa ko ho, habang yung iba ko hong kilala, nag-loan na at that time, 19, almost 20 years ago, nag-loan na ng kotse na siguro worth 15,000. Ako po, naganap po talaga ako ng second hand. Nakahanap naman po ako sa awa ng Diyos ng Honda Civic 2-door at tandang-tanda ko po, ang binayad ko po doon ay $3,700. Binigyan po ako actually ng mama ko, pinadala niya ako ng $1,000 para matulungan ako. So, yun po. So, while other people are already taking out loans to buy a car, ako po talaga, nagtyaga ako dun sa, 2-door na sedan na Honda Civic. Ang mindset ko kasi is, I just need something to take me from point A to B. That's it. And yung office po namin, tsaka yung apartment namin is only 5 minutes away. So, talagang kailangan mo lang yung, mag-drive yung sarili mo, makapag-grocery, at saka po dito nag-winter. So, bumili po talaga ako nung cheapest car I could find na alam kong hindi naman din po magiging sobrang sakit ng ulo. So, I drove that car for 7 years. So, dun pa lang medyo ahead na ako kasi first 7 years, wala po akong car loan. And I don't know if you're aware, but you could check this, but ang isa sa ano ba yung term na ginagamit nila? Basically, pinakamalaking expense na talagang I can't think of the Tagalog word, pero basically sa Amerika, ang pinakamalaking expense ng mga tao ay yung kanilang car payment, monthly car payment. Parang taga-ubos ng wealth ay ang kotse. Kasi lalo ngayon ho yata, I'm not sure kasi up to this day wala po akong car payment up to this day, no? So I think yata ngayon ang average na baka $500 to $700 a month na yata. Ang laking pera po nun. Oh my gosh, paano mo, kung hindi ganun kataasan ng sweldo mo, that's a big chunk of your salary. But anyways po, I digress. Going back po, so ito yung mga bagay na nag-roommate po, naghati-hati ng expenses ng housing and utilities. Tapos I bought a very, very cheap car na wala po akong loan.
And then, after 2.5 years ko po dito sa US, dumating na po yung opportunity, binigay na sa akin ni Lord, yung opportunity para mag-aral po sa cosmetology school to become a cosmetologist. Kaya po ngayon, ako po may-ari na ako ng maliit na hair salon. Okay? So, that's another thing that I did is that nag-aral po ako ng cosmetology para matuloy na po yung aking pangarap maging self-sufficient. I thought I need a skill set that would allow me to become self-employed one day. One day. Because I'm aware na may mga process pa ho. Kailangan ko muna magtrabaho sa salon and all that. But going back po, so ayun po, naghati-hati sa apartment, bumili ng kotseng mura na wala po akong car loan. And then basically, I definitely lived below my means. As much as possible, hindi po talaga ako bumibili ng bagay na ipangungutang ko. Wala po talaga. Ako po, okay po sa akin, nire-respeto ko yung mga taong may hilig sa mga designer, sa mga Louis Vuitton. Pero siguro dahil po sa palaki sa akin, hindi ko po talaga kayang mag-spend ng ganung kalaking pera para lang ho talaga sa bag. Lalo kung alam ko wala pa ho akong ipon. Yun lang ho yung sa akin. So these decisions led me to where we are at right now. I know I'm kind of simplifying it, but really the thing is that after po ng 7 years, I really needed to replace my car kasi talagang ano na, no, it's getting to the point na mas tumataas na po yung ang repair kesa doon sa value ng car. I still managed to sell that car for I think 800 sa neighbor namin na college kid. I think I could have still like sold it for like maybe 1,000 to 1,200 kasi maganda po ang resale value ng Honda eh. So, ang ginawa ko po, yung 800 na nakuha ko dun sa unang kotse, isinama ko po doon sa pangalawang kotse na first generation Honda CR-V, luma din po. At that time, that was 4,600. So, yun po. So, nakadagdag and then I also paid cash for that Honda CR-V. And so I drove that for 3 years, but at that time po, nakapagsimula na po ako ng negosyo ng aking maliit na salon and nag-improve na po at nag-increase na yung aming income. So, nung meron po akong client na Brazilian, nalilipat po daw sila ng Florida, binibenta nila yung kotse nila na 2000, at the time 2008 Honda CR-V, mas maganda na, medyo mas maganda-ganda na siya, may ipon na po ako. So they sold it to me for 10 grand and binenta ko po yung Honda CR-V ko at nakakuha din ho yata ako ng mga 1.5 doon. Again, in-snowball ko po. So I've always managed to buy our vehicles cash. So, yung mga decision making po namin na live below our means, ipon, yan po yung nakatulong na each time na may kailangan po kaming bilhin, meron po kaming perang naipon. Now, when it comes po sa mortgage naman po namin, ito po ang talagang secret dyan. To be fair po, kasi yung bahay na binili namin is less than $100,000. Again, the glory goes to God. Kasi ang nangyari po niyan, we bought our house during the 2008 housing market bubble. Tatandaan niyo po ba yun kung nandito po kayo sa Amerika? Bali yan po yung time na nag-burst po yung housing market and lahat po ng foreclosure. Bali po yung mga bahay noon, ang baba po ng presyo on sale. So, nakuha po namin yung bahay namin less than $100,000. So, to be fair, it's not like we had like $300,000 mortgage or anything like that. So, pero less than 100,000 po siya, pero talagang tutok po talaga ako. I do have to mention po na apart from yung talagang turo ng mama ko na as much as possible, wag mangutang or kung mangungutang bayaran agad. Kung mangungutang, at least dapat may return of investment yung uutangin mo. Pagkakakitaan mo eventually. Like itong bahay, okay naman kasi may equity dito. Turo talaga ng mama ko, bayaran agad. But at the same time, na-discover ko rin po si Dave Ramsey. Kilala niyo po ba si Dave Ramsey? Check out niyo po siya kasi okay po yung kanyang baby step snowball technique when it comes to paying debt.
basically, ang idea po ni Mr. Dave Ramsey is instead of paying whatever loan you have that has the highest interest rate, ang gawin niyo po, ilista niyo po yung inyong mga utang from smallest balance to highest. And then unahin niyo pong bayaran yung smallest balance kasi according to him, it's an emotional and mental and psychological thing instead of numbers game. Yung iba ho kasi magpapaka-nerd sa numbers na kailangan bayaran mo yung yung pinakamataas kasi mataas yung interest. But what happens is you never feel like you're really making any progress. But when you pay off, like let's say yung pinakamababang balance and then nabayaran nyo yun, tapos diba, sa listahan na cross out nyo yun, nag-build yung momentum nyo kasi feeling nyo ho, nararamdaman nyo na nagpa-progress po kayo. Kumbaga, it's a reward system sa brain nyo na-cross out nyo yun, na-achieve nyo yun. Then, nag-build up yung momentum hanggang unti-unti nakikita nyo, nako-close account nyo yung mga utang nyo. So, kaya po, anong nangyari nung nabayaran na ho namin, kasi nag-student loan po pala ako, sorry na po, I'm trying to be as structured with my storytelling, but when I went to cosmetology school, syempre pinaaral na po ako ng mami ko, ayoko na pong storboin pa yung mami ko na bayaran yung tuition ko, but at the same time, whatever I'm making from my day job, it's just enough to help pay the bills. And so, sabi ko, nako, kailangan ko mag-loan to pay for my cosmetology school, for the beauty school. And na-grant naman ako ng Sallie Mae student loan. Pero, ang ginawa ko talaga, tinutukan ko yung bayaran right away. So, I think I paid 10 years to pay siya, but I think I managed to pay it in like 6 years. Tapos po, from the time na matapos ako ng beauty school, nagtrabaho pa muna ako sa hair salon for 5 years. And then, I believe on my 4th year sa hair salon, yan po yung nakabili kami ng bahay. So, pagkabili ho namin ng bahay, I think in just another year, tinutukan ko yung student loan na nabayaran na ho yung student loan. And at that point, we were done. Yung konting credit card ng husband ko and konting car loan niya, talagang binayaran ho namin lahat yan. And then, ang sinunod ko na nga ho na tutukan, ito hong mortgage namin, which I think we also managed to pay in like about 6 years. So, yun po. I think the number one key thing is like delayed gratification. Yung willing po talaga kayong mag-antay. And syempre, with the value of our home, medyo you can read between the lines, bumili ho kami ng simpleng bahay lang din ho. It's a 1954 ranch. It only has like 3 bedroom, 1 bath, but with 2-car attached garage and a nice size backyard. Pero ang location po namin, amazing po. We're right downtown kung nasan po kami nakatira. And wala ko kaming basement and it's only 1,100 square feet. But it's only the 2 of us. Okay? So, hindi po namin kailangan ng malaking bahay kasi, again, you have to think, ang malaking bahay ho, meaning mataas po ang maintenance nyo niyan. Every time you have to replace your roofing, kung 3,000 square feet yan, ganun kalaki. Yung mga materyales, madami yan. Pag kayo nagpapalit ng mga windows, kung ang windows ng bahay nyo is 30 windows, naku, lahat po mahal, pati lagyan ng kurtina, lahat po, pag nagpa-flooring kayo, kung mataas ang square footage nyo, daming materyales. So, it's just the 2 of us, kaya okay na po sa amin ito. And another thing I want to mention is, let's say po ngayon, talagang 100% wala po kaming utang. So, whatever we want to buy, ang bangko is willing to lend us money. So, ngayon po, actually, we are in the process of looking for another house to buy. So, at this point po, dahil bayad na po itong bahay namin na ito, pwede na kami bumili ng pangalawang property. And then, ito po can be turned into a rental property. Pero in-explore pa po namin yung mga ideas. Kung hindi po kami bumili ng another property, pwede po kami bumili ng negosyo. Pwede po kami maghiram to buy, let's say, a laundromat. Diba? So basically po at this point, we have
the opportunity to use the bank's money to invest into either another property, real estate, or to buy another business or start something. Pero yan po ang posisyon namin. So, ang masasabi ko lang po, let's say kahit may ang bangko po, let's say binibigyan kayo ng, let's just say, $500,000 to buy a house. Baka ho pwedeng maganap lang kayo ng worth 250,000. Tapos bayaran niyo ho ng mabilis yon. Tapos, maka-snowball po, makabili ho kayo ng isa pa. So, that's the entrepreneur mindset na itinanim po ng pamilya ko sa akin. Instead of buying material things, always thinking about what can I use my money for to return money to me. So, yung example po, di ba, kung makikita nyo, instead po na inuna kong bumili ng kotse, nag-loan ng 15,000 na kotse, nag-loan po ako ng 15,000 noon para ho mag-attend sa beauty school. Na ngayon ho, napakinabangan ko kasi nakaalis po ako sa corporate world. Yes, for the first 5 years, ako po ay naging empleyado sa isang hair salon. Pero after that, nakapagsimula na ho ako ng sarili kong negosyo. So yung return of investment po ng 15,000 na yan from hair salon, actually po it's more like 18,000. I'm sorry. 18,000 po na ni-loan ko sa salon. Sobra-sobra po yung naging return of investment sa akin. But yun po. So basically po, right off the bat, when I started here, I shared bills with other people. I bought, secondhand cars. I never, ever had car loan. Wala po. For basically the entire time. Delayed gratification, kahit po yung pagpili namin ng bahay, pinaka-cheap lang po na kayang-kaya namin mabayaran right away. Live below your means. Sa akin lang po, instead na ibibili ko ng maraming designer po, gagamitin ko po yon para ho either mapabilis yung pagbayad ng bahay, ng mga utang para ho, wala na, maging debt-free na ho. Yan po ang mindset ko. And then, how to be self-employed. How can I be an entrepreneur? And then, paano ko gagamitin yung pera ko para to work for me, to create passive income. So, delayed gratification po talaga. Ganun po talaga. Just to share one bit, no, yung bahay po namin, when we bought this, meron pa ho mga drop ceiling yung ceiling po namin, drop ceiling from the 70s. Hindi po namin yan, hindi po kami nakapagpa-remodel, nakapagpaayos ng bahay until after 10 years. Pero worth it po kasi nag-ipon po kami for 10 years. And then after po noon, napagawa ho namin yung bahay namin, everything we need to do para ma-update po yung bahay namin ng cash po. Pero nag-intay po kami, nag-ipon po kami. Yung mga ibang tao po dito talaga, ilo-loan kasi gusto nila maganda agad yung bahay nila. Kami po, nagtiis talaga. tiis. But, everything is a trade-off, right? So if you want instant gratification, if you want it now, pay later, that's fine. But for me, I always want to take the route na mas delay. Mas gusto kong paghirapan, pag-ipunan, and then, mag-ani later. But one last thing po, okay naman po mangutang kasi baka sasabihin niyo po dito po sa US kailangan ng credit history. Yes, pero ako po, pag ginagamit ko po yung American Express ko, Delta, para ho mag-accumulate ng rewards, everyday po kung ano po yung nag-clear, kahit $5 lang po yung nag-clear, everyday I'm paying it off. Never po ako nagkakabalance. I just want to take advantage of the rewards, pero I make sure bayad po. But at the same time, I'm also maintaining my US credit history. So, and then also, of course, like, nangutang po ako for student loan, pero yung return of investment naman po sa akin, napakaganda. And yes, nag-loan po kami para po dito sa bahay, pero we made sure na sobrang baba lang po, sobrang konti lang po ng niloan namin. Yung sinasabi po na don't bite more than you can chew. Yung iba ho kasi, pag inofera ng bangko ng 500, even though you can $500,000 to buy a house, even though you can really only afford 300K, sinasagad po talagang ginagamit yung 500K. Pero kung ako po talaga, yung pinakamasarap na buhay ho, yung hindi kayo burdened by so many bills.
So, okay lang po yung mga mangutang po, pero sana po yan po yung mga bagay na makakapag-return po sa inyo. But at the end of the day, some of you may say, life is short, you're not here forever. Kung YOLO po ang inyong tema sa buhay, wala din yung problema dyan. Kasi, you may say hindi mo naman madadala sa hukay yan. It's true. But for me po, while I'm alive, one thing I value the most is yung wala po akong kinikerry na mabigat na utang. Na gusto ko lang po maging, as much as possible, I want to be as free as I can. So, yun po ang, sa akin, what brings happiness and value sa aking buhay and sa aming buhay. So, ayan po ang aking story. And yes, possible po na maging debt-free din po kayo. Yun nga lang po, you make adjustments. Formula ng mama ko, pataasin ang income, pababain ang overhead, live below your means, mag-ipon, at learn how to be an entrepreneur, kung ano po yan na pwede nyo isipin or mag-invest, paano nyo mapapalago yung pera nyo, delayed gratification, and be humble, live a simple life, and don't keep up with the Joneses. Mapapahamak po talaga kayo dyan kapag nakikita nyo na yung FOMO, fear of missing out, nakikita nyo na nagbakasyon si ganyan, gusto nyo rin puntahan, bumili ng ganitong malaking bahay, gusto nyo rin pong gayahin yon. So, being content. So, yun po. Anyways, comment po kayo kung meron po kayong, gustong i-share din po sa naging diskarte yung buhay dito sa Amerika. And thank you po sa inyong panonood. Paki-like po, paki-share, subscribe na rin po kayo. So hanggang sa susunod po na video natin. Thank you po sa panonood. Bye po.